my YouTube channel. This is Mami Costa Vlogs. And this is another a day in my life. It's Sunday morning. Samahan niyo si Mami Costa for today. Dito lang tayo sa bahay. Siyempre, gagawin natin yung mga normal na gawaing bahay ni Mami Costa. Si husband, pumasok na siya kanina pa sa work. Then, maaga siyang umalis. Ako naman, maaga rin akong nagising, kaya lang, hindi pa ako kagad bumangon kasi Sunday naman, pahinga lang ng konti, inat-inat lang. So, ngayon, eto na tayo, magsisimula na tayong kumilos para sa araw na to. Mamayang hapon, magluluto si Mami Costa na spaghetti. Yan, magluluto si Mami Costa ng spaghetti kasi may darating na bisita si Mami Costa mamaya dito sa bahay. Isa siya sa mga friends ko. Nakilala niyo na siya before. Then, tingnan natin mamaya kung maipapakita ko sa inyo yung pagpunta niya dito sa house. Ayan. So, ngayon, ang gagawin muna ni Mami Costa, mag-aalmusal muna ako. Tapos na ako mag-prepare ng sarili ko. Nakapaghilamos na ako. Nakapaglagay na ako ng normal na skincare routine ko every morning pag walang pasok si Mami Costa sa work. O diba napakaganda ng liwanag ko dito sa anong to. Gustong-gusto ko tong liwanag na to ng kitchen. Palibasa morning sun kami and yung kitchen namin nakaharap dun sa side na yun kung saan sumisikat yung araw. Kaya ang ganda ng lighting ni Mami Costa, diba? Para akong may palibreng spotlight. Ayun si Mr. Sun. Oh, di ba? Gusto niyo ba yun? Sumisilip pa akong ganyan. Ayan. So, ayan na. Mukha pang borlog si Mami Costa. Pero okay lang yan. Sa ngayon, magtitimpla na muna tayo ng coffee. Wala ako masyadong planong mag-almusal. Maaga pa. Maaga pa. Di ba ang almusal sa umaga naman talaga? Ibig ko sabihin, walang si Mami Costa na diba, nawala ako. Cut. So, ibig ko sabihin, hindi talaga sanay kumakain si Mami Costa ng breakfast. So, coffee lang si Mami Costa sa umaga, okay na ako dun. So, mamaya na tayo kakain pag yung medyo malapit na mag-lunch. So, for today, tara na, kilos na tayo. Medyo marami-raming gagawin si Mami Costa. Maglilinis ng bahay, maglalaba, maglilinis ng banyo. And, mag-video call muna ako sa mga bagets ko. Yung video calling ni Mami Costa sa mga bagets, baka hindi ko na ipakita sa inyo yon. Mag-spend muna ako ng mga around 15 to 30 minutes with them bago tuluyang kumilos si Mami Costa. So, let's go. Dami ko ng daldal. Yung intro ko, hindi na siya intro. Para na akong nagde-declamation dito. Sige na, let's go na mga kamamsis and papshis. Aja, fighting. Yan. Nakatimpla na si Mami Costa ng kape. Ganito ang routine ni Mami Costa sa bahay pag ako lang mag-isa. Si husband kasi kahapon siya nag-day off. Ngayon, ako lang mag-isa dito sa bahay. Kapag si Mami Costa lang mag-isa, hindi po talaga ako nagbe-breakfast. Nagbe-breakfast lang ako kapag nandito si husband. Kasi syempre, no choice naman ako. Dahil kailangan natin siyang pakainin sa morning. Hindi sanay si husband ng walang kinakain sa umaga. Actually, nagkakanin talaga yun. Kaya maaga pa lang, nagre-ready na kami ng food. Si Mami Costa naman, pag ako lang mag-isa, coffee lang ako sa morning. Tapos, kumakain ako pag yung mga pa-lunch na.
Mga parang yun na yung brunch ko, breakfast, breakfast, o diba? Hindi pa na-warm up yung bibig ko. Breakfast plus lunch. Ayan. So, habang nagko-coffee si Mami Costa, tatawagan ko muna yung mga bagets ko sa Pilipinas. Video call ko muna sila ng mga 15 to 30 minutes kasama ang Mami. Bago ako tuluyang kumilos dito sa bahay. So, bago ko sila tawagan, hindi ko alam kung nabanggit ko na ba sa inyo. At parang hindi ko naman alam kung may pakialam kayo. Magbabakasyon kami ni Daddy Herbert! Yes! Magbabakasyon kami next month. Uwi kami ng Pinas. Mabilis lang. Kasi it's our youngest 7th birthday. 7th birthday ni Baby Gavin. Yeah, hindi na siya baby. 7 na. Pero syempre, alam niyo naman tayong mga ina. Diyos ko, kahit nga yung panganay ko, baby pa din ng tao. Baby ko pa din yun. So, yun nga, 7th birthday ng bunso. At the same time, August kasi, yun yung mga kasagsagang kamurahan ng mga ticket, mga plane ticket. Ayan, pag mga papasko, yan yung mga kasagsagan naman ng kamahalan ng mga plane ticket. So, ayun, tinake namin yung opportunity na makauwi dahil medyo mura yung nabook kong ticket pauwi ng Pilipinas. Papunta at pabalik na yun. So, ayun na nga, bago tayo tuluyang kumilos dito sa bahay, tatawagan ko muna ang aking mga bagets and ang Mami. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung pag-video call ko sa kanila kasi syempre moment na yun ni Mami Costa. So, see you later again mga kamamshis and popshis. Habang nagkakape si Mami Costa, tatawagan ko muna ang aking mga bagets. See you later! Yan, back to vlogging na tayo, mga kamamshis and popshis. Nagpalit ako ng damit kasi sigurado mababasa yung pajama ko kapag naglinis tayo ng mga restroom. Tsaka kasi, since pantulog ko naman yon, ayun o. Yan, sinusuot ko lang talaga siya kapag matutulog na. Siyempre, kaya nga pantulog. Bakit? Pwede naman suotin niya pag gising ka na, diba? Pag ayaw mo nang magpalit ng bagong damit. Pero nagpalit si Mami Costa kasi nga, parang hindi mabasa yung pajama ko kapag ano. Tsaka sigurado pagpapawisan si Mami Costa kapag naglinis tayo ng bahay. So, kaya nagpalit na ako ng pambahay lang. Yung normal na pambahay lang. Yan. So, bago tayo mag-start, may ipapakita pala ako sa inyo. May bago na naman na dagdag na gamit dito sa... Alam niyo, pag lumalaki talaga ng konti yung tinitirahan, hindi talaga maiwasan na hindi ka bibili ng bagong ng bagong gamit. Parang hanggat hindi yata nagmumukhang daanan sa sementeryo yung bahay. Hindi ka matitigil sa pagbili ng dagdag. So, buksan natin yung ilaw para maliwanag. So, ito ipapakita ko sa inyo. Yan! Meron ng computer table si Mami Costa. O, diba? Wow. Kompleto na ang setup. Dito nag-e-edit si Mami Costa ng mga vlogs ko. So, ito yung second bedroom. Ito yung actually yung bedroom ng mga bata. So, nabago na yung ikot niya. So, yun, may mga pinamili si Mami Costa na mga pampasalubong. Pauwi namin yan sa Pilipinas. Then, dun ko na pinwesto yung bed for the meantime. Tsaka yung sampayan namin, di ba? Then, eto na ngayon yung parang magiging mini living area nila or para yung receiving area, yung play area ng mga bagets pag nandito na sila. Tapos dito ko na pinwesto yung TV. So, parang naging mini sala siya. Mini sala ng mga bagets. So, for now, dun muna yung mga laundry naming mag-asawa kasi wala pa naman talagang nag-occupy nitong bedroom na to. Nagsuserve lang talaga muna siya as studio room, stock room, sampayan room ni Mami Costa. So, bilang unang panimula, bago tayo totally maglinis ng bahay, magsasalang na muna si Mami Costa ng labahin. Para habang ginagawa ko yung ibang household chores, tumatakbo na. Kumbaga, nagsisimula na akong maglaba. Tutok na tutok kayo sa pagmumukha ko. Yeah.
So, magsasalang na tayo ng labahin. So, habang umiikot yung washing machine, mag-start na muna tayo maglinis dito sa kitchen. So, may mga hugasin si Mami Costa na naiwan. Maghuhugas muna si Mami Costa ng mga pinagkainan ni husband. Tsaka yung pinag-inuman ko ng kape. Marami din ba kayong gawain sa bahay? Malamang. Sobra. Actually, ang mami ko nga nagre-reklamo na yun eh. Di na daw siya naubusan ng gawain sa bahay. Sobrang dami daw niyang ginagawa. Alam niyo yung feeling na yung bahay namin parang may third floor. Yan. Ganun kadami yung ginagawa sa bahay. Actually, mahirap naman talaga maglinis ng bahay. Ngayon, lumaki na kasi yung space namin dito. Kaya, nahihirapan na din talaga akong maglinis. Kasi syempre si husband, isang araw lang naman yung day off niya. Kaya hindi ko na rin siya masyadong inaabala pagdating sa paglilinis ng bahay. So, ang ginagawa na lang talaga ni husband, dahil nga sa ako naman halos lahat ang kumikilos dito, siya yung pagdating sa pagluluto, ayan, madalas magluto si Herbert ng pagkain namin. Siya yung madalas na nakatoka sa kitchen. Actually, wala naman talaga masyadong linisin dito sa kusina kasi araw-araw ko tong pinupunasan. Lalo na kapag makatapos magluto, hindi ko hinahayaan na magstay ng matagal yung mga talsik ng mantika para hindi rin siya naglalagkit, hindi siya namumuo. So, nagpupunas naman lang si Mami Costa dito ng, tanggalin ko kayo dyan. Ayan. Medyo struggle mag-video ng A Day in My Life kasi syempre, kahit saan ako magpunta, kasama ko kayo. Yan. Mamaya magpapalit tayo ng tubig na aquarium. Paliliguan natin yung mga fishda. Kasi once a week ko sila pinapalitan ng water. Nabanggit ko nga pala sa inyo kanina na magluluto si Mami Costa ng spaghetti. So, ayan, nagtow na rin ako ng hot dogs. Tsaka ng 1/4 na giniling. So, kasi nung isang araw, nag-crave kami ni husband ng spaghetti. Or parang gusto kong sabihin na ako lang yata yung nag-crave.
Done ang kitchen. Tapos na. Okay, so 1 down na si Mami Costa. Natapos na ang kitchen. Mamaya na magluluto si Mami Costa. Hindi mo na ako magluluto ng pang-lunch. May nagtanong, nag-uulit daw ba kami ng ulam? Yes. Of course. Nag-uulit kami ng ulam ni husband. Actually, minsan yung isang luto nga namin parang inaabot ng 3 araw bago maubos. Ayan. Siyempre, no? Tipid-tipid din tayo pag may time. Ayan. So, kaya hindi na magluluto si Mami Costa kasi kagabi, nagluto na si Daddy Herbert na sinigang. So, ito na yung ipang-lunch ni Mami Costa ngayon. So, ayan. Done ang kitchen. Malinis na. Next na natin is yung mga bedrooms. So, bukas tayo ng ilaw para maliwanag. Actually, kahapon, nung binuo namin ni husband tong computer table, nag-start na ako maglinis-linis dito. So, hindi na siya ganun kadumi. So, iba-vacuum na lang natin yung sahig kasi the rest nang nandito na feather duster na ni Mami Costa kaya magba-vacuum na lang talaga tayo. Okay? Okay, so next bedroom na tayo. Done ang first bedroom. Yung balcony, kailangan kong makatuwang si husband sa paglilinis ng balcony. Kasi binubuhusan namin yan ng water. Para talagang nababrush namin, na i-squeegee namin ng maayos yung mga alikabok. So kapag wala siya, nahihirapan ako maglinis ng balcony. So kailangan ko si husband pagdating dyan sa part na yan. Uso ba ang walis tambo sa Middle East, dito sa Dubai, sa UAE? Yes. Meron pong walis tambo. Ba yun? Di ba pagod na? Meron pong walis tambo dito. Kaya lang, mahal. At, saan ba ako nakabili dati ng walis tambo? Parang sa Dubai ata ako nakabili dati ng walis tambo. Medyo mahal. Dito sa UAE, talagang uso ang vacuum. Kasi karamihan ng bahay dito, carpeted. So kami, hindi naman carpeted yung buong bahay, pero mas malaking bagay sa akin yung naka-vacuum. Kasi para diretso na siya, hindi yung dinadakot ko pa isa-isa yung mga dumi. So ngayon, dito na tayo sa master's bedroom namin ni husband. Okay, so done ang master's bedroom. Tapos na. Kung mapapansin nyo, bakit hindi masyadong nilinis ni Mami Costa yung dresser ko? Kasi naglalaan palagi si Mami Costa ng separate na araw para linisin lahat ng mga anik-anik ni Mami Costa. So, since masyado siyang marami, ayan, kailangan ko siyang paglaanan ng separate na araw para malinis ko siya ng maayos.
So, ngayon hindi ko na muna isasama yun mga kamamshis kasi baka abutin tayo ng 24 hours bago ko yan matapos. So, done ang master's bedroom. Okay na. Nakapagpalit na ako ng bedsheet and pillow covers nung nakaraang araw. So, hindi na yun kasama sa pinakita ni Mami Costa sa inyo. So, now, let's proceed sa living room. Iuhuli na natin yung dalawang banyo. So, dito na tayo sa living room. Magpapalit na tayo ng mga cushion covers. So, papalitan na natin sila. Then, magpapalis-palis si Mami Costa ng pakonti-konti. Hindi masyado kasi most of the time naman talaga kapag free si Mami Costa kahit hindi weekends. I make it a point na nagpapalis-palis ako para hindi siya naiipunan ng alikabok. So, kukuha muna si Mami Costa ng mga cushion covers na pampalit natin dito sa mga throw pillows natin. So, habang nagpapalit si Mami Costa ng cushion covers, kwentuhan tayo mga kamamshis and papshis. May nagtanong. Gusto nyo ba yun? Magkano daw ang mga paupahang bahay dito sa UAE? Depende kasi yun sa Emirates. Sabi nila, mas mahal daw ang cost of living sa Dubai. Feeling ko naman yes. Mas mahal talaga doon. Dito sa Sharjah, mas cheaper siya actually sa Dubai Emirates. So, magkano mga paupahang bahay? Kapag mga bed spacing siguro, parang meron pa kayong makikita. Pag sinabing bed spacing, yun yung kama lang siya. Then, meron ka lang solo cabinet. Then, partition lang siya. Hindi, partition ata ang tawag doon. Pag bed spacing, as in talagang lang siya. Yung mga double decks. Parang nagre-range siguro yun ng mga 700 dirham. So, magkano yun sa Philippines? Mga 500 to 700 dirham siguro. Correct me if I'm wrong, yung mga kababayan natin dito sa UAE. Pero dito sa Sharjah, parang gano'n nagre-range yung mga bayad sa gano'n. So, isang cabinet, then kama, na pang single lang, 500 to 700 dirham. May makikita ka pang gano'n. So, magkano yun? Nagre-range yun ng mga 8,000. Mga 6 to 8,000 or 7 to 9,000 pesos. Ayan. So, ganun siya nag-range. So, yung mga single bedroom, for example, solo mo yung bedroom, depende kapag may attached bathroom ka, hindi rin pare-pareho. Yung mga single bedroom, mga nasa 1,200 to 1,500 dirham siguro. Baka nga may tigwa 1,700 pay. So, yun yung mga solo mo yung kwarto. Then, kapag ka merong kasamang banyo, iba pa yung presyo nun. Disclaimer, dito sa Sharjah yun hindi ko alam kung magkano sa Dubai area. So, magkano yung 1,500 to 1,700? So, sabihin na natin nasa 20,000 pesos yun. Dahil sa, depende sa exchange rate ngayon. So, di ba? Ang mahal! 20,000 pesos, parang nagre-rent ng condo dyan sa atin. Pero dito, bed space, ano pa lang yun? Partition pa lang yun. One bedroom, mga ganon. Parang bedroom, isang buong kwarto sa'yo. Para may privacy ka. Then, pagdating naman sa mga ganito kagaya sa amin, isang buong bahay, apartment style. Itong sa amin 2 bedroom, nasa 40,000. Mura pa yun actually. Alam nyo ba, nung naghahanap kami ng bahay ni husband, magkano yung mga nakikita namin? Mga 2 bedroom flat, grabe, sobrang mahal. Merong tigpi 55,000 dirham, merong 60,000 dirham, may 65,000 dirham. So parang ito pang apartment na to, ito pa yung pinakamura na nakita namin. Merong mas mababa, kaya lang hindi namin nagustuhan kasi hindi na maganda yung building. As in, sobrang, na siya, lumang-luma na. Tapos parang hindi maganda yung maintenance niya. So, ayun na. Ito, hindi rin naman perfect yung maintenance nito. Pero, compared dun sa mga una naming binisita, na mas mababa sa presyo nito, mas okay na to sa amin. Tsaka ang nagustuhan ko dito, kagaya nga na sinabi ko nung home tour ko, mga kamamshis, is yung nasa amin kasi yung morning sun.
Yung talagang sa amin nakatutok yung araw sa umaga pa lang. Eh, kasi sa amin, parang blessing yon kapag ganun ng sitwasyon. Kapag nakatutok sa inyo yung araw sa umaga pa lang. Parang aga yung nare-receive yung blessings from God. So, tsaka may balcony din to. Kaya isa pang nagustuhan ko na din siya. So, going back to the price, magkano itong apartment namin? It's 40,000 dirham per year. Ayan ha. 40,000 dirham per year. Magkano yun? Sabihin na natin, depende sa exchange rate, almost 500,000. So, napakalaking bagay na yung bahay ni Mami Costa dito sa UAE is covered ng company kung saan ako nag-work. Kasi imagine niyo yun mga kamamshis and popshis, kung halimbawa hindi siya cover, ewan ko kung paano kami mabubuhay mag-asawa dahil sa sobrang dami rin ng obligations namin. Hindi namin kayang bayaran. So anyway, wala na natapos si Mami Costa kasi ang dal ko. So tatapusin ko muna yung pagpapalit ng mga cushion cover, then babalikan ko kayo. Okay? Diyan lang kayo mga kamamshis and popshis. Ano ulam nyo? Yan. Kami, sinigang. Nasabi ko na kanina. Ulam namin to kagabi. Niluto ni husband. So sabi ko nga sa inyo, nag-uulit din talaga kami ng ulam. So syempre, ang sinigang, ang adobo, pansin nyo ba? Mentras iniinit mo siya ng paulit-ulit, mas lalo siyang sumasarap. Sang-ayon ba kayo doon? Kala niyo naman makakasagot kayo sa akin, no? Di na kaya ni Mami Costa yung powers. Wala na. Kailangan ko na munang kumain. Kasi, time check, mag-aalas 12 na po ng tanghali. Bakit kaya ang patis ang sarap, no? Pero huwag kayong mag-alala mga kamamshis and popshis. Hindi man ako lagi nagpapatis. Depende lang sa ulam. Pero pag sinigang talaga, sinigang, nilaga, tinola, iba talaga, no? Pag yung nagpapatis ka pa. Tsaka alam mo naman tayong mga Pilipino, parang hindi talaga tayo nawawala ng sausawan. Pansin nyo ba yun? Parang part na yun ng ano natin, ng buhay natin. Gagawa't gagawa tayo ng sausawan. Depende sa kung anong klaseng ulam meron. So, ayun na nga. Excited na si Mami Costa magbakasyon. Once a year, pinipilit naman talaga namin makauwi ni husband. Kasi, at least kahit isang beses sa isang taon, nakakasama namin yung mga anak namin. So, kahit mahirap kasi mahal yung ticket, tapos nag-iipon ka na naman, syempre, hindi ka naman pwede umuwi sa Pilipinas nang wala kang dalang pera. Alam nyo naman, ang mahal ng bilihin ngayon. Di ba? Talaglag yung kinakain ko. Ang mahal ng mga bilihin ngayon, so kailangan talaga, pag uuwi ka ng Pilipinas, kahit papano, may bala ka. May dala kang bala. Kasi pupunta ka sa gyera.
Tagyera ng kagastusan. Yan. Pero syempre, alam niyo naman tayo mga OFW, ang pera kikitain pa yan. Ang importante, may trabaho tayo. May pinagkukuhaan tayo. Pero yung oras, yung memories na, excuse me, yung oras, yung memories na i-spend natin sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, isang beses lang yon. I mean, pag lumagpas na yon, hindi mo na yun maibabalik. So, kailangan gawin mo ng priceless yung moments, di ba? Kasi lalo na yan, lumalaki na yung mga bata, yung mga anak namin, tapos wala pa kami sa tabi nila. Mas maganda kung, alam niyo yun, yung we make it a point na talagang kahit once a year, we make memories with them. Alam niyo ba? Ang swerte-swerte kaya ng mga Pilipino dito na kasama nila yung mga anak nila. Ngayon, kung may magtatanong sa inyo, bakit ikaw, Mami Costa, hindi mo kayang gawin yun? Depende kasi yon mga kamamsis and popshies. Alam niyo, dito sa UAE, sobrang taas ng sobrang mahal. Sobrang mahal magpaaral. Tapos, syempre, lalo na kung breadwinner ka ng family, marami ka pang obligasyon sa buhay. Parang hindi rin siya practical kung kukunin namin yung mga bata. And yet, nagpapadala pa rin kami sa Pilipinas. Kasi syempre, kahit nandito yung mga anak namin, let's say kinuha namin sila, hindi naman ibig sabihin nun na wala na kaming pakialam sa kung sino yung maiiwan namin sa Pilipinas, di ba? Hindi ganun yun. Siguro sa iba, kaya nila, okay lang. Pero sa akin kasi iba yung kaso ni Mami Costa. So, at the same time, yung mga anak namin, ayaw din nilang magpunta dito. Ayaw nilang magpunta dito na sasabihin dito magi-stay for good. No. Sabi nila sa akin, Mami, pupunta lang kami dyan for visit visa or for tourist visa. Gusto lang namin makapag-tour pero hindi kami magi-stay dyan for studies. Lalo na yung bunso namin. Ayaw niya. Parang ayaw niya iwan yung lola niya. Kasi kay Wawa na sila lumaki. Sa mami ko. Lalo na yung panganay ko. Alam nyo ba? 4 years old yung eldest namin nang nagsimula ako mag-abroad. 4 years old. Ngayon, magsi-17 na siya. So, exactly, magka-13 years na ako dito. So, 13 years ko nang hindi kasama yung panganay ko. Umuwi-uwi lang ako for vacation. Pero, at the age of 17 years old, yung 13 years ng buhay niya, hindi niya ako kasama. Aww. Yun talaga ang mga magulang. Sakripisyo para sa mga anak. So, ang dami ko na namang kwento sa inyo. Tatapusin na muna ni Mami Costa yung food ko. Then, proceed na tayo sa paglilinis. Tapos ko na yung mga bedrooms, pati yung living room, okay na. Yung kitchen, okay na. Last ko na yung 2 banyo. Then, magpapahinga na muna si Mami Costa. Baka mag-take a nap ako. Samahan nyo na ako. Baka medyo mahaba tong vlog ko kasi a day in my life, di ba? Saka naman nag-a day in my life na ang vlog mo 10 to 15 minutes lang. Parang ang hirap naman i-edit nun. So, patawarin nyo na ako kung medyo mahaba yung vlog ni Mami Costa ngayon. Sana ma-enjoy nyo na lang yung pagsama sa akin. Ayan, bagong goli na mga fish daw. Diba super happy na sila? Then yung isa naman, eto na siya. Nakapaliguan na din ni Mami Costa. Malinis na yung kanyang water. Pati yung stones niya, ayan o, diba? Nabawasan na yung pagka-green. Ah!
Maya-maya, pagka-idlip ni Mami Costa, pagkagising ko, magpapahinga muna ako. Then, pagkagising ko, magluluto na ng spaghetti si Mami Costa. Ayan. So, magre-ready na ako ng spaghetti. Sa ngayon, mamaya-maya na tayo magkita-kita ulit, mga kamamshis and popshis. Magpapahinga po muna ako. So, see you again later! 2,000 years later. Back to vlogging, mga kamamshis and popshis. Kagigising lang ni Mami Costa. Nakaidlip ako ng almost 2 hours. 1.5 hour ata yun. Oo, mga ganun. So, medyo inaantok pa ako. Pero kailangan ko ng kumilos. Ayan, kailangan ng kumilos ni Mami Costa. Magpe-freshen up muna ako. Maglilinis si Mami Costa ng katawan ko. Then after nun, magluluto na tayo ng spaghetti. Ayan. So, isasama ko kayo magluto ng spaghetti. So, akala niya isasama ko kayo maligo, no? Hindi. Maliligo muna si Mami Costa. Then after nun, magluluto na tayo ng spaghetti. Kasi, past 4 p.m. na. So, maya-maya, mga 1 hour. After 1 hour, darating na si husband. Ayan. So, kita-kits ulit tayo later, mga kamamshis and popshis. Maliligo lang ako. Daddy's here! Oh, tinuloy niya na yung pagluluto ng spaghetti. Tsaka dumating na yung bisita ko. Gusto niyo bang malaman kung sino? Sino? Tanan! Sino yan? Ay, sa vlog! Sa vlog! Don't forget to subscribe! Okay, so we're done for the day. Nakauwi na si Ann. Tapos na ang aming chikahan moments. At kinailangan niya nang umuwi dahil it's 9 o'clock in the evening na dito sa UAE. Magpapahinga na din siya. So, ganun din kami. Tomorrow it's Monday and pahinga na rin kami for tonight dahil maaga pa kami tomorrow. So, nakapagligpit na din kami ni Daddy. Ito na si Daddy. Daddy, magbabay ka na sa vlog ko. Wait lang. Wala pa yung camera. Nakaready na siya matulog. Babay ka na, Dad. Oh. Ako din, maglilinis na rin ulit ako ng katawan. Then, mag-toothbrush na and all para presko sa pagtulog. Ayan. So, maraming salamat mga kamamshis and popshis sa pagsama kay Mami Costa ngayong araw na ito. It's a fruitful day. Marami akong nagawa. Nakapaglinis ng bahay ng maayos. Kahit na mukha na akong sa sobrang pagod. Ayan. Pero masaya naman. Sulit naman ang day off ni Mami Costa. So once again, thank you for joining me. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share Mami Costa Vlog. See you again next time. Always remember, life is beautiful! Bye everyone! Good night!